ICC Impeachment 2025 GAA 5,500 flood control project 17 million overvotes. Tapos ngayon, ayaw ko ng gulo. Iba ka talaga, wala kang katulad, ha? Iba ka talaga, ikaw lang talaga ang natatanging presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte at ikinauubaya rin daw niya sa Senado ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipintod na impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na Oh, ayan. May bago na silang ano yan? Ha? Taga-depensa. Kakaiba talaga to si Bimbim, no? President Bimbim, kakaiba ka talaga. Ayan o, dami nang nagtatanggol sa'yo. Bloodbath pa lang yan. Pero mapaisip ka rin, ano kayang ibig sabihin ni BP Sara niyang bloodbath na yan? Mukhang may naisip akong may naisip ako dyan sa bloodbath na yan. Ano nga mukhang ano kayang ibig sabihin ni BP Sara niyang bloodbath na yan? isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Ay, ganun ba? Dapat talaga magka-mindset. Kakaiba talaga. Kakaiba, may sarik. Alam, kanya-kanya talaga ito sila ng mga no? May kanya-kanya silang mga original ito naman siya. Dapat talaga. Santa na Santa. Opo, ma'am. Opo, Santa. Di ba ganun? Tapos yung isa naman, yung isa naman nagpapakulong ng 80 years old doon sa Netherlands. Nagpapakulong, nagpapalusob doon sa QOGC. Tapos ngayon, marami. Yung budget na may control naman sana siya, yung budget ng 2025, no? Alam na pwede naman niya hindi pirmahan yun. Anong nangyari ngayon? Pinapalusot niya. Tapos ngayon, sasabihin niya, ayaw ko ng gulo, gusto ko ng kaibigan. Ibang klase talaga, kakaiba talaga itong natin ngayon, Kaya nga, wala kang katulad. Ikaw lang ang katangi-tanging. Because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just Anti-Clary. Yan, so dito si Anti-Clary magaling pag mga party sa mga Duterte, mabilis pa sa alas 4. Mabilis pa sa alas 4. Anti-Clary, anong mayroon dyan? Anong handa-handa mo dyan? Marami ka ngayong kay BP Sara. Marami. Anti-Clary? as a figure of speech and it should not be taken literally. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise, pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso. Ganyan yung sinabi niya dati, no? Ay, yung impeachment, nung sabi niya, ayaw, dapat hindi tayo sa impeachment. Tapos nung inano na sa House of Representatives, anong sabi niya? Magtrabaho lang sa kung trabaho nila yan. No, ganun din yan. Tapos doon sa ICC, hindi tayo makipag-cooperate sa ICC. Tapos, pero nakipag-cooperate tayo sa Interpol. Ayun, ang presidente na pinakamagaling sa Pilipinas, pinadala, 80 years old, pinadala doon sa dahig, pinaparlitis sa mga banyagang bansa. Kaya ikaw, Bimbim, kakaiba ka talaga, kakaiba ka, wala kang katulad.
proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Oh, pero in fairness ha, iba yung mukha mo ngayon ha. Mukhang tumataba ka. Nanaba ka na, yung mukha mo tumataba na. Iba na yan. Ano? Sige, enjoy lang. Life enjoy lang habang etong bansang Pilipinas ay nag-i-enjoy din. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa... Anong bukas? Laging peaceful ba? Peaceful ba? Nako, lumabas ka lang sa bagay. Sabi nga ni Auntie Claire, fake news daw yung mga kaguluhan dyan. Kasi paglabas niya doon sa bahay nila, wala man silang nakitang nagsaksakan. Paglabas niya sa bahay niya, wala man silang nakitang snatcher. Kaya peaceful. Kaya yung mga nagsasabi dyan na magugulo, mga fake news. Kaya huwag kayong mag-ano ng fake news ha. Kayo ha. Pag yung mga nakikita nyo dyan sa social media, yung mga nakabulagta dyan, fake news yan kasi hindi nakita ni Auntie Claire. Ha? Ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Sara Duterte. BP Sara, nanggugulo ka daw. Sabi niya, nanggugulo ka raw, makipagtulungan ka raw, huwag ka raw manggulo. Sino ba talaga ang nanggulo? Si President Duterte pumunta ng Hong Kong, ang tahimik-tahimik. Tapos, mamaya, pagbaba dyan sa airport, hinuli nyo na, nakapwesto na yung libo-libong mga sundalo. Naku, tapos sasabihin nyo na, sino ba talaga nanggugulo? Tapos pilit ninyong pinadala doon sa Netherlands. Kaya galing mga tao nagpuntahan na, galit na galit yung mga tao. Kung ikaw kaya Bimbim, ipadala ka doon sa Netherlands, mayroon kayang lalabas na mga tao na magpoprotekta sa'yo? Sige nga Bimbim, sa tingin mo ba, pag ikaw ang ipakulong doon, mayroon kayang magtatanggol sa'yo? Ipagtanggol ka kaya ng maraming Pilipino? Duterte, pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor sa... Malalaki. Oo nga, napakasarap pakinggan ng malalaki. Ang tanong, nasaan? Nasaan yung malalaking pinagsasabi mo? Nasaan ang malalaki? Anong malalaki? Patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan. Ubo, may mabagsik ka nang natutunan ngayon na. Ano bang ibig sabihin ng mabagsik na yan? Ano bang ibig sabihin ng mabagsik na yan? Nagpe-perform naman yung mga yung mga kapulisan mo, di ba? Magandang performance ng kapulisan mo dahil bumaba yung krimen, sabi nga ng spokesperson ng PNP, bumaba po ang krimen. Yung mga dyan, mga fake news lang yan. Mga fake, yun yung sabi, di yung talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Aminado naman ng Pangulo na hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Anong sawa sa politika?
Kahit nga yung mga senador mo nung ano ba yung tawag sa inyo, victory party, 'di ba may victory party na nakikita ko dito sa social media, yung ano victory party ninyo na si sino ba yun? Isa lang pumunta, si Lito Lapid lang. Iba talaga to si Lito Lapid talaga. Si Lito Lapid lang pumupunta. So anong ibig sabihin yan? Hindi yung victory party, ha? Kung victory party yun ay andun kayo lahat, no? Nagbi-victory kayo. Kaya doon pa lang dyan sa mga pinag-ukulan mo ng pansin ng mga senador mo, talagang di ba kita mo naman pag nangampanya yung mga senador, andun ka, star speaker, itong sa kabila, itong mga suka, hindi sila makanong. Akalain mo yung mga senador na, ilang senador sa PDP, ilan bang abogado nila? 5 ata, 5, 6 abogado. Di ko lang kung 6 o 5 ang abogado na mga kandidato nila. Tawagin mo lang pinambili ng suka. Ikaw, ilan bang abogado na kandidato mo? Ha? Ilan bang abogado? Nakakatawa nga no? Yung mga senador, mga mambabatas, congressman, silang gumagawa ng batas. Pero tingnan mo kung ano bang mayroon sila na para gumagawa ng batas. Samantala, itong magpapatupad ng batas o makipaglaban sa batas pag na babalita, ay kailangang abogado ka, kailangang abogado, pero ang gumagawa sa batas na susundin ng mga abogado o ipaglaban ng mga abogado dahil may batas ay hindi naman mga mambabatas. Tingnan mo nga lang naman kung ano talaga ang mayroon sa Pilipinas. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, bakit ba? Sino ba ang nag-control sa gobyerno? Hindi makikita, di ba? Ikaw din. Diba, ikaw ang may control ngayon kung ano ang gusto mo sa Pilipinas. Kaya mong gagawin Tingnan mo nga lang naman na ipakulong mo yung isang 80 years old doon sa Netherlands. Di ba? Pwede mo yung pipigilan. Lahat ng mga taong lang doon. Sabihin mo, wag mo yung ipagpatupad yan. O anong sinabi mo? Hindi, nagpagtulungan tayo sa Interpol. Di ba? Nababara ka rin sa investigasyon ng kapatid mong si Amy Marcos. Masyado rin nila pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaingat pangangailangan ng mga Pilipino at hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Paano nga nakikinig? Ayan may panawagan nga sa Comelec. Nakikinig ba ang Comelec? Wala. Sino ba yung may control sa Comelec? Pwede mo namang sasabihin na, uy, Comelec, ayan nagreklamo, bakit ganon yan? Bakit 17 million? 70 million overbought? Ano yun? Practice lang yan para sa 2028. Tayo'y nagtatanong lamang. Dahil alam nyo naman, ito ngayon, yung batas ng Pilipinas ay nagiging instrumento na